Hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Miyerkules ng umaga, August 6, 2025. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus. At kami ay muling nagising panibagong umaga na kami ay makapagsilbi sa inyo. Hallelujah. You are so good to us, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Maraming salamat po. Kami ay binigyan mo ng panibagong pagkakataon na makapagsilbi sa inyo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Nakaraos po sa araw ng Martes at ngayon ay Miyerkules. Thank you, Jesus. Woo! Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's Wednesday morning here. Another day to serve my King, my Lord, and Savior, Jesus Christ. Guide me with your Holy Spirit. Spirit in every step of the way, for the glory of God Almighty. Welcome dito sa ating live. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang anak, na kung sino man ang maniwala sa Kanya, ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is great all the time. And all the time, God is great! Salamat sa Diyos at ako'y nakatulog ng maayos at ako'y nagising ng maayos. To God be the glory and honor. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Wednesday morning here in Houston, Texas. August 6, 2025. To God be the glory. Salamat sa Diyos at pinadala na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang love gifts para sa buwan ng July. Hallelujah. So, Team Jesus, welcome.
sa ating Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. Welcome! So, dito na, ito ang ating Word of God ngayon. Ang ating Word of God. Anong sabi diyan? Lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Matthew 6:19 to 21. So ito ang ating pinagbabatayan, mga ka-Team Jesus, kung bakit tayo ay namamahagi ng pagpapala. So we are blessed to be a blessing to others. So bakit tayo ay nagpapagamit sa ating Panginoong Jesucristo, no? Kung totoosin ay malaking halaga na yan, at sabihin namin ay savings na namin yan, ay gagamitin na namin yan para pumunta kami sa ibang mga lugar, magbiyahe. Subalit, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, store your treasure, your savings in heaven. So, ang ating investment, mga ka-Team Jesus, ay nasa langit, ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan maraming mga kaluluwa ang naililigtas. So, yung mga kaluluwang naililigtas sa pamamagitan ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay niya sa atin at ibinahagi din natin sa iba, doon yun ang ating tinatawag na investment sa langit. So, ang mga kaluluwa na maililigtas nang dahil sa kanilang pagtanggap kay Panginoong Jesucristo at nang dahil na sila ay nasagot ang kanilang mga prayer request na mabago ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sitwasyon, mapakasal sila, ganito, ganyan, no? To God be the glory, ay yan ang ating investment sa langit, na kung saan hindi ito masisira ng mga moth o kaya ng mga ipis, ng mga anay at iba pa, at hindi rin manakaw, no? Manakaw, hindi rin mataay o kaya magkaras, kundi ang mga kaluluwa ng mga taong tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Yan ang ating investment sa langit. To God be the glory and honor, sapagkat tayo lamang ay ang kanyang mga instrumento, at ang papuri at parangal ay nararapat lamang na ibalik natin sa Diyos Ama, in the name of our Lord Jesus Christ. So to God be the glory. Kaya kayo ay tinuturing naming investment namin sa langit, in heaven, na sa pamamagitan ng mga pagpapalang natatanggap ninyo na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo, ay nababago ang inyong mga buhay, napatatag ang inyong mga pananampalataya sa Kanya, at nilalakaran ninyo ang inyong pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Kaya, yan ang ating batayan kung bakit mas pinili natin, mga ka-Team Jesus, na maging generous, na maging mapagbigay, na walang ibang mapurihan, kundi ang ating Panginoong Diyos Ama.
ang ating Panginoong Kristo at ang gabay ng banal na Espiritu at hindi tayo. So, hindi tayo ang nagbibigay, kundi ang ating Panginoong Diyos Ama. No? Sapagkat binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na muling mabago, muling maibalik ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So, tayo ngayon ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ngayon ay magpuri. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Diyos Ama. Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, salamat po. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagpapala. Salamat po sa lahat ng iyong probisyon na inyong ibinahagi sa amin, maging sa aming mga kapatiran, Panginoong Diyos. Hallelujah. Napakabuti niyo po. Kaya buong puso kami nagpupuri sa inyo na ikaw lamang ang aming kinilala at ikaw lamang ang aming itinataas, sapagkat ikaw lamang ang nararapat, Panginoong Kristo, na makilala at walang iba. Praise the name of the Lord.
Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. Every knee shall bow down and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Yes, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Panginoong Kristo, linisin mo ang aming mga isipan at aming mga puso, maging sa aming pananalita at sa aming mga ikinikilos, na ikaw lamang po ang mapurihan at walang iba. Oh, hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord Jesus. Linisin mo kami, Lord, at gawin mo kaming banal sa iyong harapan. Harapan ng Diyos Ama, nang sa ganun po ay maging kaiga-igaya kami sa kanyang paningin at maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at maging handa ang aming mga puso, ang aming mga katawan sa rapture na mangyayari na hindi namin alam kung kailan. Pero aming pinaniniwalaan na ito'y mangyayari. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, na kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira sa amin, sa mga taong nanloko sa amin, sa mga taong nainis sa amin, nainggit sa amin. Patawarin mo sila, Panginoong Kristo, at katagpuin mo po sila nang sa ganoon ay maranasan din nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. At we welcome your Holy Spirit in our midst today. Ano man po ang aming mga sitwasyon sa buhay, isinusuko namin sa inyo. Holy Spirit, we welcome you. We declare that the King is in the room. Nandito ang ating Diyos, ang ating Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu ay nandito upang tayo ay pakinggan at naniniwala kami na the Holy Spirit is in us. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, naniniwala kami yan. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa inyong mga kanakan upang maintindihan namin ang nais mong ipagawa sa bawat isa habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus mo, Panginoong Kristo, upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Yes, Father, thank you. At, O Lord Jesus, bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang iyong Bible study ng
matiwasay at maintindihan namin ang mensahe niya sa mga parating. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus, kumusta ang inyong mga buhay? So, ngayon ay nandito tayo. Tapos na tayo sa Santiago, chapter 1, verse 12 to 16. So, ang mga pagsubok at tukso. So, tandaan natin na, itong sabi, mapalad ang taong nanatiling matatag sa kanilang mga sa kabila ng mga pagsubok. Ayan. So, huwag natin kalimutan yan na we are blessed. We are blessed kung nanatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng matinding mga pagsubok sa buhay. Ayan. Dahil nasa atin, yung crown natin ay ang buhay na walang hanggan. At tandaan din natin na hindi nanunukso ang ating Diyos, hindi siya kailanman na hindi siya matutukso ng demonyo, no? At hindi rin siya nanunukso. Ang dahilan kung bakit tayo ay nagsasuffer, bakit tayo ay nakakaranas din ng mga hirap sa buhay, ng mga sakit sa buhay, ng sakit sa katawan at iba pa, ay ito ay nang dahil sa ating sariling pagnanasa. Sariling pagnanasa natin yon. Kaya, kailangan pigilan natin yung ating sariling pagnanasa at ang ating titingnan ay ang mga bagay na makalangit. Ayan. So, kapag, tingnan ninyo, yung mga taong may mga TikTok, yung mga yung kasamahan namin doon sa alam ba yun, sa opisina, na meron siyang TikTok at may mga puging mga TikTokers doon na nagme-message sa kanya. Sabi niya, ate, tingnan mo ito. Sinasabi ko talaga sa kanya, mabuti pa i-off mo yung TikTok mo dahil maaring ito ay maging gamitin ng demonyo sa iyo na tukso. At makita ka ng asawa mo na ganyan-ganyan, mag-message sa iyo o ganyan. At mahirap na kung bago lang siya dito sa Amerika. Last year lang siya na pinitisyon ng kanyang asawang puti. So, mahirap na yan. Kaya iwasan mo ang mga yan dahil hindi man natin iniisip ang masama. Subalit ang tukso ay nandyan sa palibot natin. Kaya yun ang advice ng isang ate. Yun, Christian yun siya Ang gap namin ay 11 years. Ayan, 53 ako, siya ay 42. Kaya sabi ko, maiwasan mo yan. So, dahil lang yan sa ating hilig, sa sariling pagnanasa natin. Pagnanasa natin na sa flesh, na, uy, ang pogi, uy, ang ganyan, uy, gusto ko yan, yung sa mata, uy, ang ganda naman, sana all. Ayan. Kahit na hindi kaya ang lifestyle na yan ng mga mayayaman, kahit hindi sila mayayaman, ay mas gusto ko yan, mas gano ko yan. Kaya, yon ang nangyari. Wala namang pang-afford, so anong gagawin? Ang katawan ang ibibenta, ang katawan ang magiging puhunan, kahit na mali ang lifestyle na sinusunod, kahit na hindi sila pwedeng magpakasal sapagkat yung lalaki, 'di ba? May mga artista diyan sa Pilipinas na kahit na nagiging kirida lang sila hanggang habang buhay nakirida dahil ang lalaki na kanilang pinili ay may mga asawa na, pero pumayag naman sila na naging kirida kasi mayaman, so sinusuportahan sila sa kanilang mga luho na mga kung ano-ano na lang, ang mamahal ng mga bag, ang mamahal. So ano yung investment na sinasabi nila? Yan ay investment sa lupa. At kapag sila ay mamatay na, hindi nila yun madadala. Yun ang mga investment na sinasabi nila, $20,000, $20,000 na 20,000, 10,000 na mga bag, $15,000, $5,000 na mga na mga sapatos, na mga damit. Ano mangyayari dyan pag mamatay ka?
sisingilin ka ng Diyos dyan, yan ang mga investment, mga ka-Team Jesus, na masisira ng mga anay, ng mga ipis, at iba pang mga insekto, at pwedeng nakawin. No? Pero ang ating investment, mga ka-Team Jesus, ay yung nasa langit, na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng masira. So, ibiruin mo yung mga yan na ang daming pera na nagagamit dahil sa kanilang lifestyle, mga bag nila na ang mamahal, tag 20,000, tag 30,000, mga ganyan. Kung titingnan natin ang paligid natin, titingnan natin ang sitwasyon ng Pilipinas, ang daming naghihikahos, ang daming mahirap, ang daming walang makain, ang daming mga batang nasa kalye, ang daming ilang milyon na ba yan na pwede nating magamit, pwedeng magamit ng Diyos para sa ganoon ay makatulong tayo sa ating kapwa. Itong mga taong ito ay mabigyan ng pag-asa na may pag-asa sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. Pero wala sa kanila ang Diyos. But they confess that they are Christians. Grabe no, ang mamahal ng kanilang mga gamit. Sayang yung mga yun, sapagkat yun ay nasisira, mga ka-Team Jesus. Pero ang ating investment, mga ka-Team Jesus, ay nasa langit. Sapagkat pag tayo ay mamamatay, wala tayong madadala na kahit na anong bagay. Ang madadala lamang natin, na wala tayong madadala kahit ano. Lahat ng anumang sinuot natin, mga ginto at iba pa, wala tayong madadala niyan. No? Hubad tayong pumunta sa lupa, hubad din tayong babalik. Ang ating espiritu ang babalik sa Diyos. At yun ang mananagot sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa. So ano ngayon ang mangyayari doon sa mga investments mo, maraming mga mamahaling gamit, mga ganito, gano'n. Anong mangyayari dyan sa mga investments mo? Walang halaga yan sa harap ng Diyos. Subalit kung ang investment mo ay yung para sa mga kaluluwa na sa pamamagitan ng perang meron ka, ay ginamit mo yun upang makatulong ka sa iyong kapwa, maiayos ang mga buhay ng mga ito, maging legal ang kanilang mga pagsasama, ang anumang mga pangangailangan nila, matulungan sila, ganito, ganyan, at sila lang papasalamat sa Diyos. Yan ang magandang investment sa langit, mga ka-Team Jesus. To God be the glory. Okay, so dito na tayo sa Santiago chapter 1 verses 19 to 27. Okay. So ngayon ay 8:6:25. Bakit nila ginagawa yan? Yan ay nang dahil sa sariling pagnanasa. Pagnanasa ng atensyon, pagnanasa yan na emptiness kasi yan wala ang Diyos, wala ang banal na espiritu sa mga puso nila. Kaya wala silang tunay na kaligayahan. Ang kanilang kaligayahan ay makita na, ang ganda ng aking bag, ang mahal, tapos magpasyal-pasyal sila na ganon dala-dala nila. Wow, ang ganda ng bag, expensive. Sino ba nakakaalam? Kakaunti lang nakakaalam kung mahal yung bag mo o hindi. Kasi marami namang mga piki. Di ba? Ay, nako. Kaya yan, invest natin ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kaluluwa. Okay. So, pagdinig at pagsunod. Basahin natin to. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Ayan. Dahan-dahan. Sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at marurunong at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. 22. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito.
Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Hallelujah. 26. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyuso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyuso niya at niluluko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelihiyusong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito, sa araw na ito. Gabayan mo kami upang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito at ito'y aming maging gabay sa patuloy naming paglalakad sa aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay. So, tingnan natin ang mensahe ng ating Panginoong Kristo. At baka parang rebuke is real na naman tayo nito. Rebuke is real. Dito sa atin, araw-araw tayo ay nakikinig sa salita ng ating Panginoong Kristo. At sinasabi natin, Amen. Yes, Lord Jesus. Amen. Yes. Naririnig natin ang salita ng ating Panginoong Kristo. Subalit ang tanong, yan ang tanong ha? Ang tanong, sinusunod ba natin? Pinaniniwalaan ba natin ang mensahe ng ating Panginoong Kristo? Naniwala ba tayo? Yan ang tanong. Nilalakaran ba natin ang kanyang mga salita na ating naririnig? O hanggang dito lang tayo sa Bible study? Yes, Lord. Amen. Amen. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Lord, salamat po at kami natututo. Amen. 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 Narinig ninyo ang mensahe ng Diyos. Narinig ninyo ang salita ng Diyos. Subalit hanggang amin ka lang. Hanggang amin ka lang. Subalit hindi mo sinusunod ang narinig mo sa salita ng Diyos. See? Ang sabi dito, nasa 18. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Yan muna ang bigyan natin ng pansin. Kasi maraming item ang nandito. One at a time. Ito yung mga taong wala sa kanila ba? Tinuturing nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Subalit, wala sa kanila ang fruit of the Spirit. Sapagkat kung tayo, ang banal na Espiritu ay nasa atin, hindi agad-agad tayo magagalit at hindi agad-agad tayo
maghuhusga ng ating kapwa. Hindi agad-agad tayo na hindi tayo nakikinig sa sinasabi. Diretso ka na kaagad. Nag-umpisa pa lang yung pagsasalita ng isang tao na yan. Nandiyan na yung paghuhusga mo. At nandaan na, galit ka na kaagad. Walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Oh. No? Kundi dapat ay, anong sabi dyan? Handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. O rebuke is real. Kailangan na maging mahinahon tayo, makikinig tayo sa sasabihin ng isang tao kahit na maaring naiinis tayo sa kanya, nagagalit tayo sa kanya, pero bigyan natin siya ng time na makinig. Bigyan natin siya ng time na magsalita at tayo ang makinig. Okay? Tayo ang makinig. Pagkatapos, kung tapos na siya, wag malakas ang iyong boses at ang bilis ng iyong pananalita na parang talagang di mo na mapigilan ng iyong sarili at na kailangan ng parang kainin mo na yung taong ito. No? Kundi, dahan-dahan, makinig ka, dahan-dahan kang magsalita, slowly, softly, gentle, yung pananalita natin, di ba? Yung nandoon yan sa Proverbs. Nakalimutan ko yung pag ang pananalita mo, mamaya na lang tingnan natin kung nasaan na yun. So, kailangan na dahan-dahan ang ating pananalita, gentle, kapag ikaw, asawa at asawang babae at ang mag-asawa, nag-uusap sila, maaring nagkakainitan sila, so hindi na sila nakikinig sa isa't isa. Wala nang nakikinig sa isa't isa, puro na lang nagsisigawan, nagbabangayan, at nagagalit sa bawat isa. So, ano na ngayon ang mangyayari dyan? Ang sabi dito, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. So, ang galit natin ay hindi yun nakakatulong upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan, kung mag-usap kayo, makinig ka. Diba, andoon yung pagpipigil sa sarili, self-control, fruit of the Spirit yan. Pagpipigil sa sarili. So, kung mayroong tukso na ayaw sabihin ng demonyo, wag ka makinig dyan, okay, magalit ka na, may kapangyarihan tayong mag-rebuke sa demonyo. I rebuke you. Sabihin mo dyan, umalis ka. Sa pangalan ni Jesucristo, umalis ka sa isipan ko, umalis ka sa puso ko. Sa pangalan ni Jesucristo, I rebuke you. Ganon dapat ang gawin natin. Para sa ganoon, I declare the fruit of the Spirit, yung kindness, yung gentleness, no, yung humility, yung pakikinig, okay. Mapagkumbaba kang nakikinig sa kanyang paliwanag, okay. Okay. So, ano ngayon ang gagawin natin? Yun dapat ang gawin natin, hindi yung, sinadya mo naman yan! Ganun ka naman talaga eh! Ayan na kagad ang salita. No? Ganun ka naman talaga eh! Sinadya mo talaga yan para saktan ako. Ganito, ganyan. Dati naman, ginagawa mo yan. Balik na naman yung mga lumang mga nangyayari sa mundo. No? Kundi, kung nakikinig ka, nakikinig tayo sa ating asawa, okay. Yun pala ang nangyari. Kailangan naman natili yung kahinahunan natin. Okay.
So ano ang plano mong gawin? Ano ang mas mabuti nating gawin? So kailangan na manatili ang ating kahinahunan ng ating mga buses at hindi tayo nagagalit. I-rebuke natin yung galit na yan dahil hindi yan na ang ating galit ay hindi yan nagiging matuwid tayo ba sa harap ng Diyos? Kundi mahinahon. Okay. At kung maari, pag ang demonyo nagsasabi na yan sa utak mo, magsalita ka, ganyan, pigilan mo ang iyong bibig. Pigilan mo ang iyong bibig. Okay. Huminga ka ng malalim para mawala yung galit mo. Okay, relax. Be still and know that I am God. Relax. Okay. Okay, so ano ngayon ang nais mong mangyari? Ano ang suggestion mo? Ano ang mas mabuti nating gawin? Hindi yung walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Ganon ka nga ganito ka nga Inis na. Kung may mga gamit pang makikita diyan, violente kukunin pa yung mga gamit na yan dahil sa kanyang inis, dahil sa kanyang pack up. Wala. Basag ang lahat ng mga gamit. Kasi hindi man napigilan ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang galit, wala man siyang fruit of the Spirit, wala sa puso niya, hindi naninirahan sa puso niya ang fruit of the Spirit o ang Espiritu ng Diyos, kaya agad-agad nagagalit. May mga gamit pa dyan, sige, tapon, dahil galit, itapon pa dyan sa kanyang asawa o sa sino pa man, dahil galit siya. Demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Kundi kung panatilihin natin, panatilihin natin ang kahinahunan at makinig tayo. May mga pagkakataon na hindi kami nagkakasundo ni Tito Brian dahil pinasukan din siya ng masamang espiritu. Pero Lord, tulungan mo po ako, Panginoong Kristo. Bigyan mo ako ng iyong kahinahunan. Kaya matiyaga akong nakikinig. Okay. So, ano ngayon ang suggestion mo? Ano ngayon yung plano mo? Pero, inis na ako niyan! Galit na ako! Pero siniisip ko, hindi naman siya ang aking kagalit. Hindi yan siya, kundi ang espiritong nasa kanya. Kaya, in the name of Jesus. Okay. Pero yun, gumagano na yung katawan ko, parang sa Bisaya pa, nagkurog na ang akong lawas ba? Tungkol sa kasuko ba? Lagot ba? No? Panginoong Diyos. Okay? So, pinanatili ko pa rin yung aking kahinahunan, yung mababang pananalita. Soft ba? Okay. I'm listening. Pero siya, lakas na ng boses, ganito, ganyan. Okay. Sige. Magdasal natin kung ano ang plano ng Diyos, ano ang desisyon ng Diyos. Halimbawa, aalis na yan siya. Ako na lang maiwan dito sa bahay, o kahit doon sa Brindisi. Ako na lang maiwan, alis na siya. Doon pa ako magsisigaw, mga ka-Team Jesus. No? Doon pa ako magsisigaw. Demonyo ka, umalis ka sa katawan ni Brian. Yumihin ko yan, nagsisigaw na ako. No? Nagigigil na ako. Pero hindi yung si Bryant ang pinapagalitan ko, kundi ang demonyo. Ang demonyo pinapagalitan ko, nire-rebuke ko ang demonyo. Nag-speak in tongue ako. Para sa ganun, ma-rebuke yung demonyo na yan. At kiniklaim ko ang spirit
ang fruit of the Spirit na magkaroon siya sa kanyang puso, na maging gentle siya sa kanyang pananalita, na hindi siya sisigaw, hindi niya ako sisigawan, sapagkat nagagalit talaga ako sa mga taong naninigaw sa akin, dahil never akong maninigaw ng kapwa ko. Nakikipag-usap lang ako ng dahan-dahan, ganito kasi, ganito, ganyan, mahinahon. Pero pag nagagalit na yung tao sa akin, naninigaw na sa akin, no? Oh. So yun ang ginagawa ko. Dahil naniniwala ako na hindi siya ang aking kalaban, hindi ang taong aking kalaban, kundi ang espiritong nasa kanya. Kaya nire-review ko yung masamang espiritu, nag-speaking in tongue ako. At pag sumisigaw ako at yung nakikita ko dito, halimbawa dito sa guest room, dito no, sa ating studio. Ako na lang mag-isa, wala na si Tito Brian. Halimbawa, weekend, hindi kami nagkasundo, ganyan. Umalis na siya, therapy. So, marami ditong mga unan dito, mga ka-Team Jesus. Maraming unan dito na nakapatong dito sa ano ba? Yung mga unan na para ba sa mga cushion. O, iba-ibang kulay ito. Dahil bawat season, meron akong mga cushion. No, na doon sa Brindisi. So, ang ginagawa ko dyan, kinukuha ko yung mga unan na yan at tinatapon ko. Oh, pero hindi siya hindi siya nababasag kasi sila ay mga unan. So maraming mga unan dito, mga ka-Team Jesus, na tinatapon ko para mailabas yung aking galit. Ganon ang ginagawa ko, no? Para sa ganon mailabas ko ang galit. Demonyo ka, umalis ka sa katawan ng asawa ko, umalis ka. Ayan, tinatapon ko yung mga unan. O see? At magugulat na lang ako dahil pag-uwi niya ay, okay, ako mahal ko, pag-usapan natin yung ating ganito. Okay. Ako relax na kasi nailabas ko naman yung aking mga inis at yung aking galit. So yun ang ginagawa ko dito. Marami akong mga unan dito na nakapatong. Kinukuha ko dahil pagkatapos yung mga unan na to ay nagkalat na naman sa aking paligid. Oh. Nare-relax na ako, wala na yung inis ko, wala na yung galit ko. Ay unti-unti ko naman tong pinupulot dahil meron ang aking mga unan dito, mga ka-Team Jesus, ay meron siyang mga word of God, no? So pinapalibutan ko yung aking sarili ng mga word of God. Ng mga word of God, nang sa ganoon ay maalala ko ba ang salita ng Diyos, at ito'y makapagpipigil sa akin sa paggawa ng masama. So, yan ang ginagawa natin. Tahimik tayo, nakikipagbuno sa masamang espiritu. Dahil ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga bana, sila ay hindi natin mga kaaway. Sila ay ginagamit lamang ng demonyo upang subukin ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. So manatili tayo mahinahon para makita nila na tayo nga ay totoong may Kristo at maniwala sila sa atin sa ating mga ibabahagi sa kanilang mga salita ng Diyos, dahil nga hindi tayo kagaya ng mga taong nasa mundo. Tandaan natin, tayo ay mga living witnesses. Living witnesses tayo, mga ka-Team Jesus. Anong sabi dito? Sabi sa 23, o sa 21. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Talikuran na natin yung ating mga ginagawang hindi naman kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kalimutan na natin yan, talikuran na natin yan, at mapagkumbaba tayong tanggapin ang salita ng ating Panginoong Kristo. Ito yung sinasabi niya sa salita niya na ito yung gawin natin, ganyan. Huwag agad na gagalit, huwag agad na sumisigaw, maging makinahon. Araw-araw ay
tinuturuan tayo ng ating salita ng Diyos upang tayo ay maging living witness sa kabutihan niya. Napakabuti ng Diyos talaga. Dahil sa kanyang mga salita ay napatatag ako. Dahil sa kanyang salita ay napigilan ko ang magalit at maaring sa pamamagitan ng galit. Anong nangyari? Mayroon akong sabihin sa inyo mga ka-Team Jesus. Dito sa Texas, kilala namin yung isang nurse namin yan sa Joy Home Healthcare. Alam mo bang nangyari? Ang kanyang husband, ang nanay, mga puti sila, ang nanay ng kanyang husband ay pinatay ng mismong asawa nito. Oh. Ang papa ng kanyang husband, ng kanyang asawang lalaki, ang pumatay doon sa kanyang mama. Bakit? Kasi itong 65 years old na 65 years old na lalaki, nakakaranas siya ng depresyon. Ilang buwan na siyang palagi na lang nag-iinom, palagi na lang mga Kristiyano sila, mga ka-Team Jesus. They're born again Christians. So, balit alam naman natin na kahit tayo ay mga Kristiyano na, hindi tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay. Kaya nga, kailangan nating pag-aralan, kailangan nating buksan ang ating Biblia, kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. No? So, yun, ang nangyari, Kristiyano sila, pero yun nga, nakakaranas siya ng depression, nakakaranas siya ng mga pagsubok sa buhay. Palagi na lang siyang umiinom, ilang buwan na siyang umiinom. Ang asawa niya ay bata pa, 55 years old, ang kanyang asawa. So, ako 53, siya ay 55. So, magkalapit lang. Ang edad namin, bata pa siya. Nag-text daw yung asawa, nag-text daw yung mama sa kanila, yung mama, na I'm tired of your dad. He's been drinking for how many months now, and I don't want to live a life like this. I'm tired of your dad. So I will be leaving. I will not stay here sa bahay nila. At doon muna daw siya sa kanyang kaibigan dahil di na niya kaya yung sitwasyon na ganyan yung asawa niya na palagi na lang lasing, ganito, ganyan. No? So, yung last text niya ay I will be leaving and I will stay with my friend, kung saan ba yun? Yung last text. Tapos, sabi nung anak, tinext na naman niya ulit, okay, where are you now? Ganyan. Where are you now? Kasi ang plano ng lalaki, dahil sa kanyang depression, siya mismo ang magpapakamatay. Magpapakamatay siya, mayroon siyang pistula eh. May pistola siya. Magpapakamatay siya para matapos na yung depression niya, sitwasyon niya sa buhay. Itong babae, itong asawa, nandiyan, nagdadak-dak-dak-dak, nagaganyan-ganyan, I'm fed up of this life, I will be leaving, siguro, dak-dak ng dak-dak. Itong asawang lalaki na gusto na nga niyang magpakamatay eh. Oh, ang sabi ng anak, where are you? Are you out of the house now? Wala nang sumasagot sa kanya. Tinatawagan niya, hindi na sumasagot. Yung mama niya, hindi na sumasagot. No? So ngayon, tumawag na siya ng pulis, ng 911, tumawag siya. Dahil yung nanay niya ay hindi na sumasagot, ganito, ganyan. Yung tatay niya nandoon sa bahay nila, naghurumentado, ganito, ganyan. So, dumating yung mga pulis doon sa bahay nila at tiningnan, ito mga pulis kami, ganito, ganyan. Open the door. Tapos, nasabi ng tatay, no, I will not open the door. Because when I will open the door, I will go to jail. Ayan, I will go to jail, sabi daw ng asawang lalaki.
So, ang ginawa nila, no, you have to open the door or else we will going to destroy this. Na, surrender, quietly. What happened? So, binuksan na niya yung pinto at nag-surrender na siya. At sinabi niya, I killed my wife. Also, he killed his wife. Kasi yung isang tao, galit siya. Ito ang nangyari sa buhay niya, depression niya. Ikaw naman, galit ka rin. Ang sabi dito, kailangan na handa tayong makinig. Mahinahon sa pagsasalita at hindi nagagalit. Oh. Wala silang salita ng Diyos. Mga Kristiyano sila eh. They consider themselves Christians. In fact, ang In Touch Ministry ang magsisermon doon sa kanyang ataol. Ang babae, hindi sa viewing, nakatakip ang kanyang ataol, hindi pinapakita ang mukha. Bakit? Ang pistol daw pala, kapag pinasabog mo yung pistol, maliit lang ang butas niyan. Pag dito sa ulo siya natamaan sa ulo, dito sa bungol niya, bungo niya. Natamaan siya dito sa likod, kaya nga nakahiga siyang ganyan, nang makita ng mga pulis. Dito siya natamaan sa ulo, lumabas dito sa mukha niya ang pistol, ang bala. Ang mukha niya ang sumabog, kaya hindi na makilala ang mukha niya. O see? Kasi sa halip na makinig ka, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ano bang gawin natin? Magpagdasal natin. Ganon ka rin, I'm fed up of this. I will be living. This is her heart. I'll be living. I don't want to live a life like this. Yan, Jose, hala. Kaya yan, ang nangyari tuloy sa buhay niya, namatay siya. O ngayon, bukas, sa Thursday, bukas nga ang funeral. Last Thursday nangyari, last week nangyari. So dito siya sa ulo, natamaan sa likod ng ulo niya. Lumabas ang bala dito sa labas ng mukha niya, kaya sumabog ang kanyang mukha at hindi na makilala. O see? Yan ang sinasabi dito. Mga ka-Team Jesus. Anong sabi dito? Dito sa 22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad na kinalimutan ang ayos niya. Oha! So, ito ngayon yan. Dinideklara na sila ay mga Kristiyano, na I am a Christian, ganito, ganyan. Okay, pagdating sa linggo, parang mga santo at santa na walang mga kasalanan. Okay, amen. Yes, brother. Yes, sister. Hallelujah. Glory to God. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh. Pero pagdating ng Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, Biyernes, Sabado, ayan, nananatili pa rin sa kanilang mga kasalanan, hindi tinalikuran, hindi pinakikinggan, hindi sinusunod ang salita ng Diyos. So para tayo, kung ang isang tao ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, para tayo mga ka-Team Jesus na nakatingin sa ating sa salamin, tinitingnan natin ang ating anyo, tapos ang ating damit, ang ating suot, pagkatapos nun, ay ito pala ako, ay ganyan, ganyan. Pagkatapos nun, nakalimutan na natin, ano ba suot ko? Ano bang itsura ng mukha ko? Oh. Para dito ba? Para dito sa ating ano ba? Para dito sa ating Bible study. Ayan kayo. Yes, amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ang tanong, sinusunod ba natin ang mga salitang napakinggan natin mula sa banal na espiritu? Yan ang tanong. Kasi kung itong mag-asawa na to,
sa kanilang nakikinig, sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, dahil nagsisimba naman sila, linggo-linggo. Pero ang pagsimba kasi sa linggo-linggo ay hindi yun sapat. Piruin mo yan, 7 araw, tapos, 1 beses ka lang kakain. So, ano mangyayari sa katawan mo kung 1 beses ka lang kakain, linggo ka lang kumakain, edi malnourished ka, salat na salat ka, prone ka sa tukso, sa temptation, dahil nga ang iyong espiritu ay payat na payat. Malnourished. Ha? Pero kapag nandito ang salita ng Diyos, araw-araw na binabasa natin, pinag-aaralan natin, araw-araw tayo nakikinig sa salita ng Diyos, araw-araw nating minimeditate ang salita ng Diyos, ito ay magdudulot sa atin ng kahinahunan, magdudulot sa atin ng pagiging gentle, yun, na hindi magalitin, yun. Mga ka-Team Jesus, di ba ang tao, pag ang tao ay gutom, pag gutom ang kanyang sikmura, at kapag nandiyan pang mga taong magsurong-surang sa iyahan, na ibig sabihin nun ay may mga taong manggugulo-gulo dyan, kakagatin ka agad niya yan. Magagalit ka agad niyan dahil wag mo akong gutom pa naman ako. O, di ba? Bakit? Gutom sila. Gutom sila sa espiritu. Kaya madali silang nagagalit, madali silang natutukso sapagkat gutom nga sila sa espiritu. Dahil kung tayo ay busog na busog sa espiritu ng Diyos, busog na busog sa salita ng Diyos, wala nang puwang ang masasamang espiritu sa mga buhay natin, sa mga puso natin, dahil busog na busog tayo. Sa salita ng Diyos. Kagaya ba ng tao, kapag busog na busog siya, kahit gaano pa kasarap ang pagkain na yan na inihahain sa kanya, sasabihin niya, no, I'm good, thank you, busog na I'm very full. Busog talaga ako. Diba? Oh. Pero kapag gutom ang isang tao, kahit ano, kakainin niya yan. Dahil gutom siya. Wala siyang pakialam kung ano yan. Healthy ba yan na pagkain? Hindi ba yan healthy? Makakasira ba yan sa katawan niya? Wala siyang pakialam kasi gutom nga siya. See? Ganon lang din yun sa espiritu. So, anong nangyari? Nakikinig sa salita ng Diyos, yes, Lord, opo, Lord, ayan o, kayo dyan o, yes po, amen, tama po, ganito, ganyan. Ang tanong, pagkatapos tayong nakinig sa salita ng Diyos, ang tanong, sinusunod ba natin? O maaring nakakalimutan na agad natin pagkatapos tayong nakarinig sa salita ng Diyos. You see? Kaya nga, mga ka-Team Jesus, faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Hearing and hearing and hearing. Paano ba? Ay, so hearing and hearing pala? Sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. Kaya ako, itong inyong mga testimonies, nasa Facebook yan, nasa YouTube yan, yung testimonies ninyo, at saka yung ating mga testimonies sa month of July, nasa Facebook, nasa YouTube yan, naka-playlist yan. So, ang ginagawa ko niyan, pagkatapos ko marinig ang salita ng Diyos, itong ating Bible study, binabalikan ko ang ating Bible study, mayroon dong playlist din sa YouTube. Hindi ko ginagawa yan sa Facebook, magulo ang Facebook. So, doon sa YouTube, may playlist tayo. Yun ang ginagawa ko. Ang buwanang, ang gagawin ko na naman yan ay isegregate ko. Hebrews, yan. James, gano'n na naman ang gagawin ko dyan sa Bible study natin para tuloy-tuloy. No? Ngayon, ginagawa ko ay may playlist ako doon na month of July. So, nire-repeat ko yan, binabalikan ko yan, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Kahit may ads, okay, pinakikinggan ko yan. Buong araw kong pinakikinggan yan.
Halimbawa, Sabado, buong araw kong pinakikinggan yan habang ako'y nagtatrabaho, habang ako'y naglilinis, o ganyan, o. Pinakikinggan ko ang salita ng Diyos. Pagkatapos nan, yung mga testimonies na naman natin, kaya nakikilala ko, ito pala yung ano ni Crystal, ni Doreen, okay, ni Tita Jane, o Tita Jolie, okay, ni Brother Eric, ni Brother Sandy, ni Sis Lisa, ni Lian, ni Crystal, ni yung mga Sharon, ni ganyan, no, Tita Jane, o so ganyan, lahat. Pinakikinggan ko yun, binabalik-balikan ko yun, sapagkat mayroong mga salita ng Diyos yun doon, at doon ako napapatatag, praise God, napatatag, at napupurihan ko ang Diyos. Lord, salamat po sa buhay no, ni Sis Leah, Lord, Sharon, yung mga kapatid namin sa Team Jesus, salamat po. Yun ang ginagawa ko. Wala na akong time para dyan, makinig dyan, manunood dyan ng mga movie, na kung ano-anong mga movie, o kaya ng mga nasa telebisyon, ng mga teleserye, o mga, wala na akong time dyan. Hindi ko sasayangin ang aking mga oras para manood dyan na walang kwenta. So, ang ginagawa ko, yan, no, sila, ayun, naririnig ko yung mga testimony nila ni Michelle, at lahat, no? Yun na ang aking paulit-ulit na pinakikinggan. Sapagkat nandoon yung salita, makapangyarihan ang testimony ng isang tao, mga ka-Team Jesus. Yun na, doon ako nakapokus, hindi na ako manunood ng movie, manunood ng mga TV, ng mga ganyan. Walang kwenta yan. Ang pinakikinggan ko ay salita ng Diyos. Kasi faith comes by hearing, and hearing the word of God. At kung paano ngayon pala, Tita Bits, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, hindi tahimik. No. Kapag tayo ay nagbabasa sa salita ng Diyos, kailangan lakasan natin para ito'y ay ating marinig. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging, kasi pag tahimik lang yan, di na natin yan naririnig. Kailangan marinig natin ang salita ng Diyos, basahin natin yan ng malakas upang naririnig natin ito. See? Dito tayo sa 25. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot kaagad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. So, ang taong nananaliksik, nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, hindi lamang tagapakinig, kundi tagasunod din. So, hindi lamang tayo, we are not only hearers, but we are doers of the Word of God. Doers tayo, mga ka-Team Jesus, doers. Halimbawa, ito, salita ng Diyos, store your treasure in heaven, na kung saan walang mga ipis, walang mga ganyan. Naririnig natin yan. Pero hindi natin pinakikinggan. Sinasabi natin, store, gusto ko yung mga gamit na yan, gusto ko yung mga ganito na yan, gusto ko ang mga ganyan. Anong gagawin mo? Sa halip na may taong nangangailangan ng tulong mo, wala ka sa buhay mo dyan. Sa halip na may mga taong nangangailangan ng tulong mo, ayan, hirap na hirap sa buhay, at humihingi sila ng tulong sa iyo, maawa po kayo, ito sitwasyon namin, ganito, ganyan. Pakialam ko dyan sa mga buhay niyo. May sarili din akong buhay. Hindi, nakinig tayo sa salita ng Diyos, sabi diyan, para tayo mga relihiyoso, para daw mga, we are Christians, sis, we are Christian brothers, hello sister, hello brother, mga Christian tayo, we are both Christians, we are ganito, born again Christians kami, ganito, ganyan. Pero pagdating ng pagtulong sa kapwa, ang sabi sa salita ng Diyos, store your treasure in heaven. May nakikita kang isang tao dyan na namamalimos nga, ang hirap ng buhay, pakialam ko dyan. May pera ako, bibili ko kaya ito ng ano ko. Gusto ko ng bagong damit. Gusto ko ng magarang sapatos. Gusto ko ng mga ganyan. Gusto ko ng ganito. Kristiyano ka? Sinabi sa salita ng Diyos, you store your treasure in heaven.
na walang makakasira kung anumang mga insekto. Walang makapagnanakaw. Pero hindi mo pinakinggan. Mas pinili mo ang gusto ng laman mo kaysa sa sundin ang kalooban ng Diyos. Naging relihiyoso ka, pero ang pagiging relihiyoso ay hindi batayan ng kaligtasan natin. See? So mag-ipon tayo ng mga pagpapala doon sa langit. Ang gagawin natin, invest natin ang mga pera natin, ang mga blessing ng Panginoon, i-invest natin sa simpleng mga bagay, sa pagtulong sa ating kapwa, na hindi tayo ang nakikilala, kundi ang Panginoong Jesucristo. Na hindi tayo ang nakikilala, hindi tayo ang, syempre, ang bait-bait ko kaya, syempre, yan, tinitingala ka na ng tao, sino tumulong sa kanya? Ako. Sino nag-ano sa kanya? Ako. Puro ka ako. Para kang si Pagong. Ako na good ni, pag niya ako, nalagbagsak siya dahil sa kanyang kayabangan. Di ba? Mag-store tayo na walang makikilala kundi si Panginoong Jesucristo. Nang ating itinataas, kung halimbawa, sabihan ka ng Holy Spirit, Brad, kausapin mo ang taong ito. Tulungan mo siya. Nahihirapan siya, ang dami niyang mga dalang gamit, ang dami niyang nahihirapan siya. Nakita mo yung isang tao na yan, simple lang yan napagtulong. Pero inisip mo, ba't ito tutulungan? Di ko nga yan kilala Di ko nga yan kilala. Bakit ko yan tutulungan? Wala kong pakialam dyan sa iba. Kasi, wala kahit simpleng mga buhay, simpleng mga bagay sa mundo, araw-araw na nangyayari sa buhay natin. Pero sa halip na pakinggan natin, dahil yun ang sabi ng salita ng Diyos, yun ang ating investment sa langit. Napakabuti mo. Pag natulungan mo yung isang taong ito, halip po kayo, tulungan kita. Ang hirap naman, ganyan. Maraming salamat po. Ang bait mo. Sa Diyos po, tayo magpasalamat. Praise the Lord. Sa kalakasan ng aking pangangatawan, napakatulong ako sa inyo. Ang Diyos ang napurihan, dahil sa maliit na bagay na ginawa mo, nakinig ka sa Diyos. Diba? Ganun kasimple yun. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong lumayo sa kung ano pang mga bagay na, hindi man namin kaya yan, kasi kami ay mga mahihirap lang, kasi kami ay ganyan lang. Huwag na kayong lumayo pa. Huwag na ninyong isipin yung, hindi namin kaya yan, kasi mahirap lang kami, hindi kami makatulong dyan. No, hindi ganun yun Hindi ganun yun. Kahit sa simpleng pagtulong, kahit kanin at ulam lang na, isang cup ng kanin, ulam na dyan, magdala ka ng tubig sa taong iyon na sinabi ng Diyos sa'yo, tulungan mo yan, gutom na yan, pakainin mo yan. No? So, dalhin mo, ibigay mo sa taong yan. Na hindi mo na kailangan mag-picture ka pa. Ang mahirap, tapos vlogger ka pa, ilagay mo pa doon, nagtumulong ka nga, pero nandiyan naman yung vlog mo na, nakakapera ka naman dyan sa mga views mo. Wala na, you are already been rewarded in this world. Rewarded ka na dyan. Bakit? Kasi, pinost mo na pinost mo na yung tulong na binigay mo sa mga taong yan. Yung pinost natin dyan sa Facebook, hindi yan siya tulong. Okay? Yan ay reward ninyo dahil nandito kayo, matyaga kayong nakikinig sa salita ng Diyos. Yung ibinibigay sa inyo, yun ay pambili ninyo ng inyong load para sa ganoon
ay makapagpapatuloy kayo sa pakikinig sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya, nagbibigay ang Diyos sa inyo ng pagpapala para makabili kayo ng load, makarinig kayo sa kanyang salita. Hindi yan tulong. Okay? Ang tulong ay yung tahimik mong ibinibigay sa kapwa mo dahil nahihirapan sila, ganito sitwasyon nila, ganito ganyan, pinagdasal mo, at ang sabi ng Holy Spirit sa'yo, tulungan mo sila na ganito, 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 ganyan, ipadala mo itong ganito sa kanila na walang nakakaalam. Kaya yun, yan ang tamang tulong. Yan ang iyong investment. No? Investment yun ng ating Panginoong Jesucristo sa investment natin yun sa Kanya. Na sa pamamagitan ng mga buhay natin ay nakapagpapasalamat ang isang taong ito. Kayo nakapagpapasalamat kayo sa Diyos. Lord, thank you Lord for all provisions, Lord. Sa buong buwan, mayroon akong 1,800. Yay! So, sobra-sobra na yon para ibili ko ng load sa buong buwan para ako ay makapagpapatuloy sa pakikinig ko sa salita ng Diyos. Mabago ang buhay ko. Oh. Diba? Ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. Hindi lang tayo tagapakinig. Kaya ako sa inyo, ayun ang ginagawa ko para maiwasan ko ang tukso. Maiwasan ko ang demonyo. Araw-araw ay binabalikan ko ang ating Bible study doon sa YouTube. By month of June naman ako ngayon. Tapos, sunod na naman, month of July. Tapos, month of August. Tinutuloy-tuloy ko yan. Ayan, oh. Bakit? Yun lamang sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos niyan, okay, tapos na ako dito sa Word of God. Ang testimony na naman, dahil ang testimony, maikli lang naman yun. Less than 2 hours lang yung testimony. O, di tuloy-tuloy lang yung testimony. Yan, kasi may playlist ako sa YouTube. Tuloy-tuloy lang yung testimony kahit may ads. O, sige, tuloy-tuloy lang yung ads dyan. Nakikinig ako. Kahit ako'y nakahiga at kahit ako'y nakakapikit, sige pa rin yung tuloy-tuloy pa rin nakikinig ako. Ay, sino ng boses na yun? Minsan, sino boses yun? Kasi nga, pag nakahiga na ako, hindi na ako nanonood sa kung sino ang nagsasalita. Sino yun? Oh, ay, si ano pala to? So, Angeline. Oh, kikinig na naman ako. Ano yung sinasabi ni Angeline? Kasi ang isang pakikinig, hindi yung sapat. Nakakalimutan natin yon kahit na nandyan na sa ating Facebook, kahit nag-comment pa tayo dyan. I'm telling you, totoo yan. Nakakalimutan natin sapagkat hindi lang yun ang iniisip natin. Marami tayong mga concern sa buhay. Marami tayong mga aspekto na inaasikaso. May trabaho pa tayo, pamilya natin, ganito, ganyan. Marami tayong mga ginagawa. Pero kapag ginagawa natin to, naglalaba tayo, sa halip na makinig tayo ng mga music na mga wordly, ang pakinggan natin ay ang salita ng Diyos. Yung mga testimony na sa YouTube, oh. Mga Word of God natin na nasa YouTube, series yun eh. No, may naka-playlist yun. So, naglalaba ka, sa halip na magagalit ka, narinig mo yung salita ng Diyos na si Tita Bets, narinig mo. Ay, praise the Lord. Yes, Lord. Amen. O, sige, laba lang. Pagod ka na, pero dahil nakikinig ka sa salita ng Diyos, dahil nakikinig ka sa mga testimony, ay, ganyan ako ngayon. Ganyan ngayon ang aking nararamdaman, ang aking nararanasan. Thank you, Lord, sa testimony ni kapatid na ganyan. O, see? So, hindi tayo nakakalimot sa salita ng Diyos, lalo na pag may mga living witnesses, lalo na yung mga testimony, maano yun eh. Powerful ang mga testimony, mga ka-Team Jesus. So, marami akong nagagawa kung nakikinig ako sa salita ng Diyos. Kahit na nag-gardening ako doon, nakikinig pa rin ako sa salita ng Diyos. Pagkatapos naman yan ay magpupuri naman ako. Yung kay Don Moy naman ang pakikinggan ko. Yung kay Christom Lee naman nasa YouTube, pakikinggan ko. Ganun ang ginagawa natin kapag tayo ay nakay Kristo na.
wala nang puwang ang mundo sa atin. Kung tayo ay na kay Kristo na, hindi na natin ini-entertain yung mga artista na yan. Uy, gusto ko talaga yung artista na yan. Uy, yung aking idol. Uy, si Marian, ang ganda-ganda niya talaga. Wala na tayo niyan dahil hindi na tayo kasapi sa mundo. Mga artista na yan, wala na tayong ano niyan, wala na tayong amor. Ang pinibigyan natin ng pansin, ang oras natin, ang panahon natin, ang lakas natin, ang buhay natin, ay ini-invest natin para sa kapurihan ng Diyos at hindi na sa mundo, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Hallelujah. May natutunan ba kayo sa araw na ito? Kayo ba ay nirebuke ng banal na espiritu? Dahil hanggang ngayon, kahit kayo mga Kristiyano na, nabaptismo na sa tubig, para pa rin kayo, ay, ang aking idol! Kalimutan ninyo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So, wala na tayong mga idol-idol. Hindi na tayo nanonood ng mga palabas na yan sa TV na walang mga saysay, mga bastos, nasa mundo, walang kabuluhan. Hindi natin sasayangin ang ating mga oras para manood ng mga yan na wala namang kwenta at ang ating mga kaluluwa ay hindi naman napapalakas. Kaya kami, ang TV namin, binubuksan lang namin yung TV namin kapag nakikinig kami sa balita. Pagkatapos niyan, o kaya nakikinig kami sa mga sermon sa YouTube. Kaya nandoon ang TV namin nabubuksan. Pero yung mga ano pa mga teleserye, yung mga ganyan-ganyan, mga series, ay walang kwenta. Hindi namin sasayangin ang oras namin para sa mga yan. Kundi gagamitin namin yung mga oras namin upang sa ganoon mas mapalalim pa ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Wala na tayo sa mundo eh. We are here in this world but we are not of this world. Sa makatawid, yung mga ang hilig ng laman natin na, hala, utang dito dahil gusto natin yan, utang dito dahil gusto natin yan, utang dyan. Wala na tayo niyan. I-rebuke ninyo yan sapagkat yan ay nagdudulot sa inyo ng kamatayan. Utang ng utang, loan ng loan, kung saan-saan na lang. Dahil sa mga material na mga bagay, wala na yung kwenta. Wala nang kwenta yan. Kaya ako, ito ang aking investment o ang mga salita ng Diyos. Para sa ganoon, kang halimbawa, pupunta kami ng grocery store, pag Sabado, halimbawa, no? Pag Sabado, grocery store, kung saan kami, mayroong mga activity ang church doon. Itong mga ito ang sinusuot namin. Itong mga ito, Word of God, ang sinusuot namin. Para, ngayon nakikita, yan, no? Kahit hindi kami nagsasalita about the Word of God, nakikita nila mismo. At kapag ang salita ng Diyos ay naipapahayag, bahala na ang Diyos dyan na mangusap sa taong yan. Na yun ang aming paniniwala. O, see? Wala na yung mga material. Yung mga damit na sinusuot ko sa Sunday, ayan ay mga luma na yan. Ilang taon na yan sa kamay ko. But to God be the glory, nasusuot ko pa rin. Kaya salamat sa Diyos. O, diba? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya at tayo ay tinuturuan niya upang tayo, mga ka-Team Jesus, ay maging matuwid sa harap ng Diyos Ama. Father God, salamat po, Holy Spirit. Lord Jesus, salamat sa iyong presensya. The King is in the room. Thank you po. Thank you po sa iyong pakikipag-usap sa amin. Salamat po sa rebuke. Lalo na yung mga pagkakataon na hindi namin mapigilan ang aming mga sarili. Hindi kami nakikinig. Hindi kami agad kaming nagagalit, ang mga boses namin ay umaalsa, tumataas. Panginoon, patawarin mo po kami doon.
Salamat sa iyong mga salita, nagpapaalala sa amin na dapat handa kaming makinig, mahinahon ng aming pananalita, at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ay hindi ito nagdudulot sa amin na maging magalakas sa aming mga buhay, na maging matuwid kami sa inyo. Salamat po sa paalala. Salamat po sa review. Na maaring kami ay nakikinig sa iyong mga salita na yes Lord, Amen Lord. Pero pagkatapos noon ay hindi na namin naalala kung anong salita mo. Nakakalimutan na namin. Kaya ang nangyayari ay natutukso kami sa mundo dahil nakalimutan namin ang mga salita mo. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na kami ay naging maramot sa mga lakas namin, maramot sa mga oras namin, maramot sa mga pinansyal naming mga gamit, maramot sa emosyon, na mas pinili namin ang aming laman na sundin ang aming sariling hiling, sariling gusto, kaysa sundin ang iyong kalooban. Andito po kami, Panginoong Diyos, humihingi ng ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat po sa iyong pagtuturo. Tulungan mo kami na makapag-focus kami sa iyong mga salita. Nasa halip na manood ng mga palabasa sa telebisyon na wala namang kwenta. Lord, ang aming panonoodin ay mga sermon, ang aming babalikan ay itong mga salita mo, ang mga testimony ng aming mga kapatid, upang mas lalo namin silang maiintindihan sa kanilang mga sitwasyon, mas lalo namin silang makilala, at maipagdadasal namin ang bawat isa. Yes, Father God, salamat po, Lord Jesus. Napakabuti mo, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa iyo ang lahat ng papuri at parangal. Thank you. Thank you for your presence, Holy Spirit. Hallelujah. Tinataas namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, ang mga nangulo ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Dinideklara namin na ang bansang Pilipinas ay para sa iyo. The Philippines is for Jesus Christ. Tinataas namin ang aming mga pangulo sa bansang Pilipinas. Panginoong Jesucristo, ikaw po ang manahan sa kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoong Jesucristo, ang manahan, ang gagabay sa aming presidente, si Pangulong Marcos, ang Vice Presidente Sara Duterte, at lahat ng mga senador, congressman, at lahat po ng mga nasa katungkulan, Panginoon, tinataas namin sila sa inyo. Ikaw po ang gagabay sa kanila, Lord. We declare, Father God, wisdom and understanding, Father, sa aming mga namumuno. At patawarin mo ang bansang Pilipinas, Panginoong Diyos. Heal our land, Lord. Heal our land, Father. Forgive our sins. Kami po, we represent our country, Panginoong Diyos. Heal our country, Philippines, Lord. And let your forgiveness be upon us. Let your blessings be upon us, Father, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord, na magiging masagana ang pamumuhay ng iyong mga kaanakan, ng mga Pilipino, Panginoong Diyos, na naniniwala sa inyo, kinikilala ka, Panginoong Jesucristo, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Tinataas din namin, Lord God, ang Amerika, sapagkat ang Amerika, Lord God, ang ginagamit mo upang kami dito, Lord, ay magiging pagpapala sa aming mga kapatid doon sa Pilipinas. Panginoon, pagpapalain mo po ang Amerika, Lord. Tinataas namin si President Trump at lahat ng mga nasa katungkulan, Panginoon, maging ang aming gobernador ng Texas. Panginoong Diyos, tinataas namin sila, Lord God. Ikaw po ang maging gabay nila. At dinideklara namin ang pagpapala po ng iyong mga pagpapala mula sa langit, Lord, sa Amerika, lalo na sa Texas na nandito kami, at pinagpapala mo kami, Panginoon, nang sa ganun po kami ay maging pagpapala. Tinataas namin sa inyo ang D&G Rehab, na ikaw po, ito ay iyong kampanya, Panginoon, na ginagamit mo upang sa ganun ay makapagpapatuloy kami sa pagsunod sa iyong kalooban, sa iyong ministry.
Kaya Panginoon, pagpapalain mo, ibubuhos mo po ang iyong mga pagpapala sa iyong company. Divine and gracious God we have. Hallelujah, Panginoon. More contracts to come, more patients to come, at bigyan mo kami ng mga conscientious na mga therapist na sundin ang iyong kalooban, Panginoon, at gawin sila po ay maging living witnesses sa iyong kabutihan. O hallelujah. At anuman po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan na nandito ngayon, Panginoon, dinideklara namin, you are our great provider. You are our great healer. You are our shepherd and we shall not want. So anuman po ang kanilang mga pangangailangan, physical, material, emotional, at iba pang mga aspekto ng buhay nila, Panginoon, Father, katagpuin mo po sila. Sagutin mo ang kanilang mga dasal. Sagutin mo ang aming mga dasal ayon sa iyong kalooban, kung ito man ay nararapat at kung ito man ay nakabubuti po sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord, Jesus Christ. Ayan! So, rebuke is real. Kaya, kung gusto ninyong ayaw nyong ma-rebuke, balik-balikan ninyo ang mga salita ng Diyos, i-replay ninyo araw-araw, bawat oras. Kahit kayo nagtatrabaho, kahit kayo ay nagmamaniho, magkaroon kayo ng cellphone, headphone. Ayan, ipakinigyan ninyo kung gusto ninyo ng malakasan na ang inyong mga pasahero ay makarinig, go ahead. Wag lang yung masyadong lakasan na naririnig mo. At sila rin na nakakarinig. Ganun yun mga ka-Team Jesus. Kailangan nating pakinggan ang salita ng Diyos. Nandito ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya pakinggan natin ang kanyang mensahe para tayo ay mas lalong mapalakas. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. God bless. Bye-bye.